Bukas na manunumpa bilang 16th President ng ating Republika si Rodrigo Duterte. Bukas din ang simula ng sinabi niya mismong metamorphosis niya o sa simpleng salita, pagbabago sa kanyang sarili. Gaya din ang ipinangako niyang pagbabago kapag siya na ang naluklok sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno. Ngayong gabi ang inaasahang pagdating sa Maynila ni Duterte mula sa Davao para sa kanyang inaugurasyon bukas. Live mula sa Davao City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Okay, Jessica, unahin na muna natin itong live video feed natin kung saan makikita natin ang itong private plane, itong Gulfstream na may tail number RP C8150 na kulay puti na eroplano kung saan lula na nga si President-elect Rodrigo Duterte kasama ang kanyang partner na si Hanelet Avincenia at ang kanilang anak na si Kitty. Papunta sila kasama rin dyan sa eroplanong yan ang kanyang executive assistant na si Bongo. Papaalis na nga ngayon sa mga any moment now mula dito sa Davao Old Airport papunta sa Metro Manila bilang preparasyon nga ngayong gabi ni President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang inaugurasyon bukas. Sa ngayon, Jessica, ay nagpapakita tayo ng live video kung saan sa mga sandali ito naririnig pa rin natin na nagre-rev up mataas na yung pitch ng makina o yung engine ng eroplano. Senyales na any minute now ay lilipad na nga itong eroplano mula dito sa Davao City papunta sa Metro Manila. Hindi natin matansya kung ano yung travel time ng ganyang klase na eroplano, pero normally sa commercial flight ito ay mga 1 hour 40 minutes mula dito sa Davao City. At gaya nga nung nabanggit natin ay lula na ng eroplanong yan si President-elect Rodrigo Duterte kasama ang kanyang partner na si Hanelet Avincenia, kasama ang kanilang anak na si Kitty at ang executive assistant ng incoming president na si Christopher Bongo. Hindi pa natin malaman sa ngayon kung sino-sino pa yung mga sakay ng eroplano. Yung naririnig natin na video niyan, Jessica, hindi yan yun. I think commercial plane yung lumipad na yan. Chine-check ko ngayon dun sa monitor natin okay, nandiyan ba yung eroplano sa ngayon? Sa monitoring natin kanina pa yung eroplano at yung ilang mga kasamahan o yung ilang mga aide, yung ilang mga staff ng President-elect ay kanina pa nandito sa Old Airport sa Davao City. At ang original na schedule nga is around 5:45 PM dapat umalis na itong eroplano lula ng President-elect papuntang Metro Manila. Hindi pa natin malaman kung ano yung dahilan kung bakit na-delay itong lipad ng eroplano ito. Pero mga 30 minutes ago ay dumating na itong si President-elect dito sa may Old Airport. At sa may bandang kaliwa ko dyan, sa may area dyan, ay nagkaroon sila ng pagpupulong kanina. Hindi na natin nakita after dumating yung convoy, hindi na namataan ng media kung ano yung ginawa nilang pulong, kung sino yung mga kausap. And then just a few minutes bago tayo umere, ay nakita na nga natin na naglakad na papunta dito sa kanyang sasakyang eroplano, private plane, si President-elect Rodrigo Duterte. Naunang sumakay ng eroplano ang kanyang partner na si Hanelet at kanilang anak na si Kitty. And then a few seconds after that ay sumakay na rin si President-elect Rodrigo Duterte. So habang inaabangan natin yung okay, nakalipad na mukhang hindi na natin matanaw doon sa area. Okay, siguro Jessica, habang kumuha tayo ng additional na mga reports ay i-intro muna natin itong ating report. Kung ngayong araw na ito ay halos walang public appearance o walang public activity si President-elect Rodrigo Duterte dito sa Davao City. Kagabi naman at kahapon, 2 nights before siya mag-inaugurate ay nagkaroon siya ng maraming meetings pa doon sa kanyang sa Malacanang of the South sa Panakan dito sa Presidential Guest House dito sa Davao City. At magkatapos naman ito ay nagkaroon ng pagkakataon tayo na ma-cover si President-elect Duterte sa pagpunta niya sa ilang mga burol naman dito sa Davao City. Kabilang na yung ama ng kanyang incoming DOH Secretary. At narito yung ating mga na-cover kahapon ng mga aktibidad ng President-elect dito sa Davao City. Sa mga oras na ito ay bumabiyahe na si President-elect Rodrigo Duterte sakay ng isang Learjet patungong Metro Manila para sa kanyang inaugurasyon sa Malacanang bukas. Ang Davao-Manila commercial flights naman fully booked. Ang karamihan sa mga pasahero, mga dadalo sa inaugurasyon. Kabilang sa kanila ang ilang barangay officials sa Davao City.
Ngayong bisperas ng inaugurasyon, walang lakad buong araw si President-elect Duterte. Hindi tulad kahapon na kabi-kabila ang kanyang mga meeting. Alas 11 kagabi, dumalaw siya sa burol ni Professor Neon Rosel, ama ni incoming Health Secretary Pauline Rosel Ubial. Tumagal ng mahigit 10 minuto sa burol ang susunod na Pangulo. Matapos ito, lumipat siya sa kabilang kapilya kung saan nakaburol naman ang Davaoeñang si Daisy de la Cruz. Laking gulat daw ng mga naulila sa pagdalaw ng susunod na Pangulo. Actually, we didn't know, but he sent the flowers in advance, so we were quite surprised when he came. He just offered his condolences, so that's it. So he shook everyone's hands in the family. Tumangging magpaunlak ng panayam si Duterte. Abala rin sa paghahanda ngayong araw ang mga Davaoeño para sa inaugurasyon ng kauna-unahang Pangulong anak ng kanilang lungsod. Mistula raw na may laban si pambansang kamao Manny Pacquiao dahil may widescreen na ilalagay sa People's Park para mapanood ng publiko ang inaugurasyon. We have our own sa city government. Diri sa may People's Park mo magbutang ang GSO, ang General Services Office diha og dako nga screen, and then ang balita po nako napo sa bangkiruhan. At maging sa loob ng palengke, magkakaroon din ng public viewing. Katong gusto magtanaw na ami diri sa Molengke area, kung taga Bangkeruhan ka, naapod mi sa Marikela Tigato, kung taga Tigato area. Buhangin. So naami gi-install na widescreen sa baba, open to the public. So ang inyo lang buhaton, manilang mo diri. So katong first 50 na mag-abot, na sila free na snacks. Okay, Jessica, i-correct lang muna natin yung nabanggit ko kanina, habang nag-a-annotate tayo kanina, yung eroplanong lumipad, apparently, yun na yung mismong private plane na sinasakyan ni President-elect Rodrigo Duterte. So just a few minutes ago, we can confirm na lumipad na ang President-elect mula dito sa Davao, old airport ng Davao City, kasama yung kanyang partner na si Hanlet Avencena at saka yung anak nila na si Kitty. And just a few seconds ago, ay lumipad na rin yung ikalawang private plane, at ang impormasyon na hawak natin katulong yung ating mga counterparts dito sa GMA Davao is that yung mga PSG naman o yung mga security escorts ay lumipad na rin yung kanilang aeroplano papunta dyan sa Metro Manila. We are still confirming kung saan ang landing nito, although meron tayong nakitang it's an RP plane, so I suppose ito ay sa Villamor Air Base ang lapag. May dagdag lang natin, Jessica, kanina ay nagpa-unlock ng panayam ang executive assistant ni President-elect Duterte na si Bongo. At ayon sa kanya, ngayong gabi ang magiging aktibidad lang daw ng President-elect ay magpahinga. Bukas ang umaga ay magpapahinga para din sa kanyang inaugurasyon. At pagdating naman daw ng Biyernes ay sabak na daw siya agad sa kanyang trabaho bilang head of state at magkakaroon ng command conference sa Krame para sa PNP at sa afternoon naman ay command conference din ng Armed Forces of the Philippines. Jessica. Okay, ito pinapakita natin ngayon yung video ng pagsakay niya dun sa Gulfstream na jet. Nakita natin yan noong Lunes na nandoon nakapark sa old airport ng Davao. And I understand, Cedric, na dalawa ito na Gulfstream jet na naka-standby for his use. Ang pagkakaalam natin, ito po ay chartered mula sa isang kumpanya. Kung di ako nagkakamali, may connection din ito dun sa flying school na nakabase dyan sa Davao. And it will take, itong ganito daw hong klaseng eroplano, it will take him about 2 hours to get to Manila. Mas babagal ito dun sa commercial flight. For example, yung eroplano ng Philippine Airlines that takes 1.5 hours. Ito, it will probably take him daw 2 hours to get to Manila. Depende rin yan dun sa mga factors ng hangin, etc. Pero ganun daw ang average flying time niyan. Pero mas mabilis pa rin ito kesa dun sa mga eroplano ng Philippine Air Force, yung Fokker na nakalaan para sa presidente. So kung umalis siya ng approximately 9 o'clock dyan, Cedric, by 11 o'clock ang expected na arrival niyan dito sa Maynila. So dito na nga mag-overnight ang incoming president sa Maynila na. At bukas, sa impormasyon na alam natin, sa hotel siya magpapahinga. And then tomorrow, yun na, pupunta na siya ng Malacanang for his inauguration. Cedric?
Yes, tama yun Ma'am Jess. Yung nabanggit mo na dalawang eroplano na naka-standby, banggitin din lang natin na itong old airport, yung naging runway of choice na ng kampo ni President-elect Rodrigo Duterte simula nung maging o makumpirma na nanalo na siya na bilang susunod na Pangulo. Kasi normally, during before the election, sumasakay pa yan ng private plane doon sa regular hangar, sumasakay din siya ng commercial flights. Pero dahil sa para matiyak yung kanyang seguridad, ay pinili na nga lang nila nandito sa old airport yung kanyang paglapag. In fact, yung isang na-cover din natin kahapon, doon din sa may Panakan, yung sa Malacanang of the South, nung nakuna natin na lumalanding yung kanyang eroplano. Ganon din yung mga protocol dyan. Of course, he is the incoming head of state. So, palibot na siya ng security. At napansin din natin, way before dumating itong araw ng inaugurasyon bukas, ay dahan-dahan na nagsisimula na yan. Nagsimula yan na may mga 3-4 na mga security hanggang sa ito na nga, tuloy na siyang napalibutan ng mga members ng PSG at iba pang mga security detail, Jessica. Normally, Cedric, itong ganitong mga klase ng eroplano, itong mga private airplanes, private jet, sa mga private hangar, naglaland yan pagdating sa Maynila. In this case, baka Villamor na kasi incoming president na siya. He will already be accorded honors and the privilege of landing doon sa Philippine Air Force hangar mismo, di ba? Tama yun, Jessica. Meron din tayong impormasyon na dyan sa Villamor Air Base na nga ang lapag niya sa Metro Manila. Yung mga impormasyon coming in from our colleagues dyan na nakabantay sa Metro Manila. From our end, hindi natin makumpirma kung saan yung lapag niya. In fact, kanina naghihintay pa rin yung mga miyembro ng media dito. Hindi rin makumpirma kung anong oras yung lipad hanggang sa ito nga, nang umere tayo ng around 9 o'clock ay lumipad na nga itong si President-elect kasama yung kanyang pamilya. 5:45 yung original na nakaset dyan. Wala tayong impormasyon sa ngayon kung bakit inabot pa ng ganitong oras. We can speculate only na meron pa mga meetings si President-elect. And then gaya nga nabanggit natin kanina, pagdating ng kanyang convoy dito sa may area dito sa bandang kaliwa ko, it took him another 30 minutes or so bago siya sumakay ng eroplano. Hindi natin alam kung ano pa yung kung ano pa yung mga aktibidad ng President-elect kaya siya ganitong oras nakalipad, Jessica. Okay, anong impormasyon mo, Cedric? Lahat ba ng immediate members ng Duterte family andi dito na sa Maynila? Kahapon dumating dito si Mrs. Zimmerman and Inday Sara and Paulo, no? Si Baste ba nandi dito na o nandiyan pa sa Davao? Ang impormasyon na nakuha natin na Jessica, particularly sa colleague natin si Ian Cruz, nakasama natin nagko-cover, is that yung mga sources natin are saying na si Baste ay nasa Metro Manila na last night. Yun ay hindi pa rin natin makumpirma hanggang sa ngayon. Pero what is clear is most probably wala na siya dito sa Davao City dahil bukas ang inauguration. Naalala ko as of this morning, sinubukan natin kumuha ng impormasyon tungkol sa travel plans ni Baste Duterte, at very strict yung ating mga contact sa kanya. At ang sinasabi nga nila, kapareho rin ng sitwasyon ni Mayor Inday Sara at ni Vice Mayor Pulong, ay hindi sila basta-basta nakakapag-divulge ng information as to their travel plans dahil very strict yung instructions ng kanilang security team para nga mapangalagaan din yung kanilang seguridad, Jessica. Mabanggit ko lang, Cedric, yung dami ng mga VIP na manggagaling sa Davao kasi yung flight namin kanina from Davao, at around malis kami na mga past 12. Ang sabi sa akin ng mga nakakausap ko doon sa eroplano na punong-puno, 40% daw ng mga kasabay namin sa flight mag-a-attend noong inauguration bukas ni incoming President Duterte. Inauguration. Jessica, at nabanggit nga ng kampo ni President-elect Duterte na yung mga konsehal dito sa Davao City ay invited din, except of course yung kanilang mga spouse o yung kanilang mga immediate family. Kaya yun yung sa pagkakaintindi ko, yung magiging setup dyan sa Metro Manila ay sa PICC, yung magiging parking nitong mga bisita, At gaya lang nabanggit daw ng incoming president is ayaw niya
abala dun sa daloy ng trapiko. So that's why yung magiging setup is PICC, and then dun magpa-park yung mga bisita except yung members ng diplomatic corps, and then from there ita-transport sila using buses going to Malacanang, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.